20 Abril 2022 sa Los Angeles, nagring ang mga telepono ng mga ahente ng artista. Sa ilang minuto, kinansela ng Netflix ang 12-12 ng seryeng ginagawa pa. Kakabukas lang ng Wall Street at bumagsak ng 35% ang stocks ng hari ng streaming. 50 bilyong dolyar na halaga ang naglaho sa loob lamang ng isang umaga at daan-daang mga creator at technician ang nawala ng trabaho. Naging sanhi ng sakuna ang unang pagkakataong mawala ng subscribers ang platform sa loob ng 10 taon ilang kilometro lang mula roon. Sa mga opisina ng Disney, iniisip ng mga namumuno sa Disney na sila na ang nanalo sa giyera. Hindi pa nila alam, pero dobleng tindi ang tama ng krisis na ito sa kanila. Matapos ang ilang buwan, nalugi ng 4 bilyong dolyar ang daang taong imperyo ni Mickey sa digital platform nila, kaya biglang tinanggal ang kanilang boss sa weekend. Paano nga ba ang pinakamalaking tagalihan ng pop culture, may-ari ng Star Wars, Marvel at Pixar, ay natalo ng isang simpleng website? Sa totoo lang, hindi aksidente ang nangyaring ito. Ito ay marahas na pagpapatupad ng nakakatakot na batas sa ekonomiya na tinawag na Law of Increasing Returns na unang inilahad noong 1996 ni W. Brian Arthur mula Stanford. Kamusta Team Mindset? Sana ay maayos kayo. Kayo ba ay Team Netflix o Disney Plus? Susuri natin ngayon ang isang lihim na digmaan na nagkakahalaga ng 100 bilyong dolyar, isang kwento ng pagtataksil, pagmamanipula sa accounting at cultural clash na nagpayanig sa Hollywood. Sa loob ng siglo, ang tagumpay sa Hollywood ay nakabatay lang sa artistikong pakiramdam. Isang alamat na producer ang nagbabasa ng script at nag-i-invest ng 200 milyong dolyar batay lang sa kutob. Pero nang pumasok sa eksena si Netflix, walang awa nilang tinapakan ang lumang modelong yon. Para sa kanila, ang panlasa mo ay hindi sining, kundi mga linya ng code. Napakasimple na konsepto nila. Gawing isang agham ng pagkaadik ang libangan. Habang inaabot ng 3 taon si Disney sa pagdisenyo ng blockbuster, sinusuri ng algorithm ng Netflix ang bawat kilos mo sa real time. Alam nila kung saang eksaktong segundo ka magpo-pause, aalis sa video, at anong thumbnail ang kukuhay ng atensyon mo tuwing linggo ng gabi. Kaya imbes na umasa sa nostalgia, gumagawa sila ng maraming lokal na content na tugma agad sa global na demand. Nang sumabog ang Squid Game sa buong mundo, tagumpay ito ng isang makinang dinisenyo para sa otak ng tao. Dito pumapasok ang sikat na batas ng tumataas na kita na nabanggit natin sa simula. Sa Disney, mahal ang pagkuha ng bagong customer dahil kailangan magtayo ng parke, gumawa ng laruan at magrenta ng sinehan para mas marami ang ma-accommodate. Bumaba ang kita rito. Habang lumalaki ka, tumataas ang gastusin sa estruktura. Sa digital tulad ng Netflix, halos walang dagdag gastos sa bawat bagong subscriber. Kahit may 10 milyon o 200 milyon gumagamit ang platforma, halos pareho lang ang technical na infrastruktura, pero ang database ay lalong nagiging makapangyarihan. Habang dumarami ang subscribers ng Netflix, mas marami silang data at mas eksakto ang algorithm nila. Mas eksakto ang algorithm, mas naiiwan nila ang mga user at natatalo ang kalaban. Ito ang winner takes all na prinsipyo kung saan ang panalo ay kumukuha ng lahat. Ang irony rito, pinabayaan lang ng Disney lumaki ang halimaw, tiwala silang sapat na ang mga pinakamalalaking franchise nila para maprotektahan sila. Nang maunawaan ng mga executive na ang data na ang may hawak ng audience, napalitan ng takot ang kayabangan nila. Ang tugon nila ay hahantong sa walang kapantay na financial na pagkasira sa kasaysayan ng negosyo. Noong 2011 gumawa ng radical na hakbang ang Disney para pabagsakin ang Netflix. Bigla nilang pinutol ang pagbibigay ng lisensya. Sa isang iglap, inalis ng Disney lahat ng kanilang mga pelikula at serye mula sa platformang Netflix. Dahil sa desisyong ito, agad silang nawala ng bilyon-bilyong dolyar na garantisadong kita. Pero ang layunin ng mga namumuno nasa ibang direksyon. Ito ang lahat para sa paglulunsad ng sarili nilang sandata ng malawakang pagkawasap. Sa simula, mukhang napakagaling ng kanilang estratehiya. Nagsara ang mga parke ng Disney dahil sa COVID, pero tumaas ng husto ang bilang ng subscribers dahil sa lockdown. Pumalakpak ang Wall Street at tumaas ang stock market dahil sa artipisyal na paglago. Pero natapos agad ito para sa Disney. Pagsapit ng 2022, nag-ibang sitwasyon sa New York Stock Exchange. Ayaw na ng mga mamumuhunan sa usapang paglago ng subscriber. Tunay na kita na ang hanap nila. Doon sumara ang bitag. Oo, kung nagdududa ka, hindi naging libre ang pagkuha ng mga subscriber na ito. Gumastos ang Disney ng maigit 30 bilyon sa malalaking produksyon. Nalulugi ng higit dolyar, 4 bilyon bawat taon ng Disney Plus at naubos na rin ang pondo nila. Pinangunahan ng bagong CEO na si Bob Chapek, isang tagapamahala sa pananalapi na mahilig sa Excel, ang grupo at nagpanik. Ginawang parang pabrika ng pagtatago ng lugi ang mahika ng Disney ni Chapek. Tinago niya ang laki ng kapahamakan sa mga shareholder gamit ang toxic na accounting manipulation. Nagdesisyon siyang ipalabas ang ilang Disney Plus show sa mga tradisyonal na channel gaya ng Disney Channel.
Layunin ng hakbang na ito na ilipat ang gasto sa produksyon mula sa streaming platform papunta sa lumang channel para palabasing mas maliit ang lugi ng Disney Plus kaysa sa tunay. Hindi umubra ang panlilinlang sa kumpanya. Napansin ng mga chief financial officer at veteranong tauhan na lumulubog na ang barko. Linggo ng gabi, Nobyembre 2022, lihim na kudeta ang binuo sa anino. Palihim na tinanggal ng board of directors ng Disney si Bob Chapek nang hindi siya binigyan ng oras magligpit sa opisina. Sa parehong sandali, tinawagan nila ang dating makasaysayang boss si Bob Iger para pakiusapan siyang bumalik at agarang iligtas ang imperyo. Pumayag ang tagapagligtas, ngunit nagawa na ang pinsala. Ngayon, nagharap ang dalawang higante sa gitna ng streaming war. Sumali na rin sina Apple, Amazon at iba pang HBO sa laban. At ang mga financial analyst ay nahati sa dalawang matinding kampo. Sa isang banda, may mga nagsasabing tuluyan ng nanalo sa digmaan ng Netflix. Sa papel, naging isang makina ng ganap na free cash flow ang Netflix. Wala silang iniintinding theme park, sinehan o problema sa distribusyon. Direktang abot nila ang mahigit 260 milyong tahanan sa mundo. Pero wag kayong magkamali. Ang korona ng Netflix ay gawa talaga sa kristal. Ang kanilang business model ay parang isang impyernong treadmill kung saan sila ay nakatakdang tumakbo ng mas mabilis at mas mabilis pa. Para hindi magsawa ang users, napipilitan ng platforma mag-invest ng higit $17 bilyong taon-taon sa bagong produksyon, isang tuloy-tuloy na pagtagas ng pera. Kung babawasan lang ni Netflix ang kanilang gastusin kahit isang buwan lang, madaling kakanselahin ng mga subscriber ang kanilang subscription sa isang click lang. At hindi tulad ng kanilang mga tradisyonal na kakumpetensya, wala silang anumang pisikal na asset, walang mga parke o tindahan na pwedeng magsilbing panangga kung sakaling bumaliktad ang teknolohiya laban sa kanila. Sa kabilang banda, sinasabi ng ikalawang panig na si Disney ang nananatiling hindi matitinag sa pundasyon nito. Habang si Netflix ay nagbebenta lang ng digital na atensyon, si Disney naman ay may-ari ng totoong mundo. Kapag nanood ng cartoon sa Disney ang bata, bibili siya ng laruan, hihiling sa magulang na mag-Disneyland at gagamit ng produkto nito habang buhay. Para kay Disney, ang streaming ay parang malaking patalastas lang para sa kanilang pisikal na ari-arian, hindi talaga produkto. Kayang baguhin ng teknolohiya ang mga plataforma, pero hindi ang matitibay na infrastruktura na tumatagal sa henerasyon. Dito matatagpuan ang tunay na aral sa negosyo ng labang ito. Ang pagmamadali ng kumpanya sa bagong modelo dahil ginagaya ang kalaban ay mabilis na paraan ng pagsira sa sarili. Nakaligtaan ni Disney na ang dami ng subscriber ay vanity metric lang, hindi totoong sukatan ng business model nila. Huwag ninyong labanan ang kalaban gamit ang kanilang teknolohiya kung ikakapahamak ito ng inyong kabuhayan. Ang tuloy-tuloy na paglago mula sa digital na spekulasyon ay laging bumabangga sa totoong realidad ng pananalapi. Ang maling estratehiya ay hindi lang nagpaubos sa pondo ng multinasyonal, kundi sinira rin mula sa loob ang pinakamalaking cash machine nila sa pelikula, ang Marvel Studios. Dahil sa isang pelikula tulad ng ipinapakita sa video.